Abangan ang susunod nating kwento, mga kaninuno. Ang tatlong magkapatid na aswang. Matapos ng pangyayari kay Melinda, kasalukuyang naglalakad pauwi si Kaistong at Darren pabalik sa kanilang bahay. Bakas pa rin sa mukha ni Darren ang pagkamangha sa kanyang tatay Istong. Pero hindi maalis sa kanyang isipan ang mag-alala dahil alam niyang hindi pa rin titigil yung elemento sa panggagambala. Hindi na para kay Melinda, kung hindi para sa kanila mismo. Matagal na panahon na kasi ang lumipas bago muling nagparamdam yung kapre doon sa puno ng mangga. Wala namang problema noon kasi sila lang naman ang ginagambala. Pero ngayon, nandadamay na ito ng ibang tao. Alam ko ang nasa isip mo, anak. Natatakot ka, di ba? Huwag kang mag-alala. Normal naman ang matakot. Pero huwag kang magpapadala sa takot na nararamdaman mo. Dahil kakainin ka niyan kapag hindi mo nilabanan. Kasi, Tay, kailan po ba titigil yung kapre doon sa puno? Ang tagal na panahon na eh. Bakit ayaw niya pa rin tayong lubayan? Hindi siya titigil, anak. Hanggat hindi niya nakukuha ang gamit niya na nasa akin. Eto, tignan mo ito. Inilabas ni Kaistong ang kanyang kwintas. Bilog ito na tanso at merong iba't ibang imahe na nakaukit. Naikwento niyo na po sa akin yan, Tay, noon. Yan po ba yung nakuha niyo doon sa puno ng mangga? Oo, anak. Ito nga yung gamit na yon. Pero hindi ko pa naikwento sa'yo kung paano ko siya nakuha. Panahon noon ng mahal na araw, halos kasing edad mo pa lang ako. Ang aking tatay, yung lolo mo, siya ang nagturo sa akin tungkol sa iba't ibang uri ng kagamitan. Mga tungkol sa agimat, anting-anting at iba't ibang uri ng orasyon. Ang sabi niya sa akin, puntahan ko daw yung puno ng mangga kapag pumatak na ang 12:00 ng gabi. Kailangang eksaktong 12:00 ay naroon na ako. Dahil mahina ang presensya ng tagapagbantay at siguradong malalaglag sa harapan ko ang kanyang kagamitan. At sa oras daw na makakita ako ng isang elemento, sindihan ko lang daw yung ipinadala niyang isang uri ng tangkay. Tumakbo ng mabilis at siguradong hindi na ako maaabutan ng kahit anong humabol sa akin. Ang akala ko nagbibiro lang ang tatay noon. Wala naman kasi siyang gamit. Sadyang mahilig lang talaga siya sa mga kwento tungkol doon. Kaya naman ginawa ko yung sinabi niya. Bago mag 12:00 ay naroon na ako sa lugar. Hindi nga nagkamali si tatay. Mula sa pinakataas ng puno, nalaglag itong tansong bilog sa aking harapan. Pagkahawak na pagkahawak ko sa tanso, merong malaking tao. Pulang-pula yung mata niya. Lumabas siya sa harapan ko. Galit na galit habang papalapit sa akin. At syempre dahil sa pagkataranta, wala nang pagdadalawang isip. Sinindihan ko kaagad yung pinadala ni tatay sa akin. Sumigaw ng napakalakas yung kapre. Halos mabalot yung buong kabundukan ng sigaw niya. Rinig na rinig at ramdam ko yung bawat yabag ng kanyang paa. Pilit niya akong sinusundan.
Pero hindi niya ako naabutan hanggang sa makarating ako dito sa bahay natin. Kaso nga lang anak, itong bagay na ito ang pinagsisisihan ko na sana hindi ko na lang ginawa. Dahil pagkarating ko noon sa bahay, patay na ang tatay ko. Patay na ang lolo mo. Walang dahilan ng kanyang kamatayan. Malakas ang kanyang pangangatawan at wala din siyang sakit. Basta, natulog lang siya at hindi na muling nagising. Po, bakit naman po ganun, tay? Ano pong nangyari? Saka, ano po ba kasi yung pinadalang tangkay sa inyo? Baka dahil po doon kaya namatay si lolo. Yun nga ang dahilan anak, kung bakit ako palaging umaakyat sa bundok. Patuloy kong hinahanap yung ibinigay sa akin tangkay ng lolo mo. Gabi-gabi kasi, palagi ko siyang napapaginipan. Nakikita ko ang kanyang kaluluwa na merong nakapalupot na itim na usok. Ang hinala ko anak, hanggang sa ngayon, kahit ilang taon na ang nakalipas, hawak ng kung anong elemento ang kaluluwa ni tatay. Hawak-hawak ng elemento na pinagkunan niya nung tangkay. Kaso tay, di ba binata pa po kayo nun? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin po nakikita, di ba? Hindi pa rin anak. Pero hanggat hindi ako tumitigil, ibig sabihin nun hindi pa tapos ang laban. Pwede ko pa rin siyang makita. Pero tay, sa tinagal-tagal nyo pong naghahanap, meron naman po ba kayong nakitang mga senyales? Baka nagsasayang lang po kayo ng oras kakahanap eh. Oo naman anak, marami akong nakitang mga senyales. Marami akong nagiging kaibigan sa aking paglalakbay. Kaibigan? Wala nga po tayong kaibigan eh. Wala ka pong dinadalang kaibigan sa bahay natin. Ano ka ba anak? Lahat ng kaibigan ko ay naroon sa bahay natin. Yung iba pa nga katulong nating mag-alaga ng mga pananim. Po, ano pong sinasabi niyo, tay? Hindi ko po maintindihan. Kaibigan anak, kaibigang mga elemento. Sa palagay mo ba tutubo ang mga pananim nating gulay at prutas doon sa lugar natin? Imposible yon anak, lalo na kung wala namang tumutulong sa atin. Hindi lang tayo ang nag-aalaga doon. Maraming elemento ang katulong sa bahay. Kaya kahit iwan ko kayo ng nanay mo, walang gumagambala sa inyo. Walang masamang elemento na kayang pumasok sa bahay natin. Tinatakot niyo naman po ko, tay eh. Kaya pala minsan kapag nagdidilig ako ng halaman, bigla na lang akong merong napapansin na tatakbo. O hindi kaya, bigla na lang merong kumakalabit sa akin tapos bubulong. Wala yon anak. Mga kaibigan yon. Siguro natutuwa lang sila sa'yo. Saka anak, hindi lang naman kasi paghanap sa tangkay ang dahilan kung bakit ako naglalakbay. Kalimitan napupunta ako sa ibang baryo. Tumutulong sa mga tao. Saka, hindi ko alam kung nagkataon lang. Palagi akong merong nasasalubong sa gubat. Mga naliligaw sa bundok. Tinuturo ko sa kanila yung daan kung paano makaalis. O hindi kaya naman, yung mga nakakagat ng hayop, tinutulungan kong alisin yung lason. O hindi kaya, miski mga hayop na nasa peligro, tinutulungan ko din. Kung baga anak, parang naging misyon ko na ang kabundukan. Kasabay ng paghahanap ng sagot sa aking katanungan. At syempre, tumulong sa lahat ng nangangailangan. Pero, tay, ang hirap pa rin po ng ginagawa nyo. Parang naghahanap po kayo ng isang bagay, pero wala naman kayong kasiguraduhan na makikita nyo. Ang hirap pong maniwala, tay, kapag wala namang pruweba.
Ganyan kasi ang pananalig, anak. Kapag kaya mong maniwala sa mga bagay, kahit hindi siya nakikita ng iyong mata, meron kang malakas na tiwala at pananalig sa amang may likha. Ay, sana po, Tay. Sana po, maging kagaya nyo din po ako. Yung merong malakas na pananalig. Wala nga po kong nagawa sa nangyari kay Melinda eh. Halos maihipa ako sa takot. Huwag kang mag-alala, anak. Darating din ang oras mo. Siguradong magkakaroon ka rin ng matinding pananalig sa amang may likha. Antayin mo lang. Ilang minuto ang lumipas sa kanilang paglalakad. Nakabalik na sila sa bahay. 12:00 ito ng tanghali. Mirang! Mirang! Andito na kami ng anak mo. Nakapaghanda ka na ba ng makakain? Mirang? Mirang! Nasaan ba tong babaeng to? Baka andyan lang po, Tay, sa likod ng bahay. Tignan po natin. Dumiretso silang dalawa sa may lamesa upang tignan kung merong pagkain. Pero wala. Dito na nagkaroon ng ibang kutob si Kaistong. Nagulat si Darren kasi biglang nanlaki ang mata ng tatay niya na parabang meron itong narinig. Bulong. Anak, merong bumulong sa akin. Yung nanay mo umalis. Po, saan naman po pupunta si nanay? Palagi lang naman pong andito yun sa bahay ah. Diyos ko, alam ko na. Alam ko na kung saan. Doon sa may puno ng mangga. Tara, dalian natin, anak! Hindi na nakapagpaliwanag si Kaistong ng maigi. Nagmadali na silang tumakbo doon sa may malaking puno ng mangga. Hindi nga nagkamali si Kaistong. Kitang-kita nila doon si Mirang. Nakatayo sa harapan ng puno at nakatingala. Kaagad nag-usal si Kaistong. Pinorma niya ang kanyang kamay na parang itak at itinaga ito sa ere kung saan nakatingala si Mirang. Maniwala man kayo o hindi, biglang tumumba si Mirang na parang merong naputol na lubid na nakatali sa kanya. Ano ba kasing ginagawa mo ditong babae ka? Bakit ka ba kasi lumabas? Halika na, anak. Ibalik na natin yung nanay mo sa bahay. Bago naman sila tuluyang makaalis, biglang humangin ng napakalakas at walang tigil sa paghampas ang dahon ng puno ng mangga. Hindi ka pa rin talaga nadadala. Naramdaman mo na kung anong kaya kong gawin. Kaya tumigil ka na. Nakarinig sila ng malakas na boses na nagmumula doon sa puno. Ibalik mo yung gamit ko. Lalakad sana papunta doon sa may puno si Kaistong. Pero biglang nagsalita si Darren. Tay! Si nanay po, tay! Nangingisay! Tara na po, tay! Umalis na po tayo dito! Walang nagawa si Kaistong kung hindi ilayo ang kanyang asawa doon sa lugar. Pagkarating nila sa bahay, Tay, ano pong nangyari? Akala ko po ba hindi makakapasok yung mga elemento dito? Hindi naman talaga, anak. Kaya nga yung nanay mo yung naroon sa may puno. Po, ano pong ibig sabihin nun, Tay? Kusang loob na pumunta ang nanay mo doon. Malamang meron siyang gustong gawin.
Sa pagpapatuloy ng kwento ni Kaistong, parehong karanasan ang nangyari sa kanya, pati na rin sa kanyang anak na si Darren. Noong nagsisimula pa lang silang magligawan ni Merang, nilinlang din ng kapre si Merang. Nagpanggap ito bilang si Kaistong upang makuha ang tiwala ni Merang. Pero mabuti na lang at naagapan kaagad ni Kaistong dahil meron na siyang kaunting kaalaman noon sa mga dasal. Hindi na ito lumala kagaya ng nangyari kay Melinda. Bakit naman po kasi, Tay? Ang dami kong hindi alam. Kailan niyo po bang planong sabihin? Hindi ka rin naman kasi nagtatanong, anak. Hindi kita makitaan ng interes. Ngayon lang. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, anak. Darating at darating ang panahon mo. At malamang ngayon na yon. Kaya nalalaman mo na ang istorya ng nakaraan. Pero Tay, ano na pong gagawin natin kay nanay? Bakit po ba siya nangisay? Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat andito ako, hanggat andito tayo sa bahay, ligtas ang nanay mo. Hayaan na lang muna natin siyang magpahinga. Sige na, magpahinga ka na din muna. Ako na ang bahalang magbantay sa bahay. Kailangan ko ring magdasal. Kailangan kong mapag-isa. Lumipas ang ilang oras. Sumapit na ang dilim. Kakagising lang ni Darren. Dumiretso siya sa kwarto ng nanay niya upang tignan ang kalagayan nito. Maayos naman at nagpapahinga pa rin. Wala si Kaistong doon sa kwarto. Maging sa kanilang kusina, wala rin. Sumilip si Darren sa likod ng bahay, pero wala pa rin doon. Asan kaya si tatay? Hanggang ngayon ba? Nagdadasal pa din siya? Lumabas si Darren upang kumuha ng gulay. Kaso, pagkarating niya doon sa may pintuan, nakita niyang walang malay si Kaistong. Nagmadali siyang lumapit para alalayan ang kanyang ama. Tay? Tay! Ano pong nangyari, Tay? Tay, gumising po kayo! Napatingin si Darren sa kamay ni Kaistong. Nasa tabi nun yung tingga. Yung tingga na pagmamay-ari nung kapre doon sa puno ng mangga. Dadamputin niya sana yon pero isang maliit na nilalang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nakatagilid ang ulo nito habang nakatingin kay Darren. Kulubot ang muka at matulis ang tenga. Paulit-ulit itong pumipikit habang tinititigan siya. Anong kailangan mo? Anong ginawa mo sa tatay ko? Tinuro nung elemento yung tingga. Bakit? Anong kailangan mo? Gusto mo ba yan? Sige na, kunin mo na. Basta wag mo lang sasaktan yung tatay ko. Tapos umalis ka na dito. Umiling yung elemento. Paulit-ulit niyang tinuro yung tingga. Tapos itinuro niya yung direksyon papunta sa puno ng mangga. Nawala naman yung atensyon doon ni Darren nang biglang magising si Kaistong. Yung tingga. Nasaan yung tingga? Ay, andito lang pala. Akala ko kung ano na yung nangyari. Bumubukas na kamay. Bumubukas na kamay ang nakita ko sa aking pagdarasal. Hindi ko pa maintindihan kung anong ibig sabihin.
Hindi naman nagkaroon ng pagkakataon si Darren upang ikwento yung nakita niya. Narinig kasi nila yung boses ni Mirang na sumisigaw sa loob ng bahay. Dali-dali silang pumasok sa loob. Nangingisay na naman ang katawan ni Mirang at halatang meron siyang iniindang matinding sakit. Hindi maintindihan ni Kaistong kung anong nangyayari. Punong-puno ng pangontra ang kanilang bahay at marami din siyang kaibigan na nagbabantay doon. Kaya imposibleng makalusot ang kapre sa panggagambala. Tay! Ano po bang nangyayari, Tay? Akala ko bubaligtas tayo dito. Nung una, kusang umalis si nanay. Ngayon naman po, kahit nasa loob po tayo, ganun pa rin eh. Yun nga ang problema, anak. Kusa siyang pumunta doon sa puno ng mangga. Kusang loob. Ibig sabihin, ginusto din ng nanay mo. Kailangan ko siyang makausap kung bakit niya ginawa yon. Pero malabo, hindi siya makakapagsalita sa ganyang kalagayan. Pero tay, siguradong meron pong dahilan si nanay. Hindi po siya basta-basta pupunta doon, lalo pat alam niyang delikado. Kanina tay, meron akong nakita. Hindi ko alam kung anong uri yun ng elemento eh. Tinuturo niya po yung tingga. Tapos tinuro niya rin po yung direksyon papunta sa puno ng mangga. Hindi ko po alam, tay. Pero parang meron siyang gustong sabihin sa akin eh. Baka po, tay, kailangan niyo pong ibalik yan. Hindi naman po sa'yo yung tingga eh. Ano ka ba naman, anak? Sa oras na ibalik natin ito, siguradong mas lalakas yung puwersa ng kapre. Mas lalo niyang pahihirapan yung nanay mo. At pwede pa tayong madamay. Huwag ka masyadong maniwala sa mga nakikita mo. Pero tay, di ba po ang sabi niyo, mga kaibigan natin yung nandito? Ibig sabihin po, tinutulungan po nila tayo. Napahinto si Kaistong sa sinabi ni Darren. Naalala niya yung pangitain sa panaginip niya. Bukas na palad. Bukas na palad. Tingga. Pagturo ng kaibigang elemento sa gamit at pagturo niya sa direksyon doon sa puno. Tama. Hindi ko kamay ang nakita ko sa pangitain. Kamay ng ibang taong nagbubukas palad. Ano pa bang ibig sabihin ng pagbubukas ng palad? Teka, pagbitaw? Tama, meron akong kailangang bitawan. Biglang tumayo si Kaistong. Hinubad niya ang tingga at inabot kay Darren. Ano pong ibig sabihin nito, tay? Sinabi ko naman sa'yo, anak. Darating ang oras mo. Hindi ko lang alam na ganito pala kabilis. Pagbukas ng palad, ang nakita ko sa panaginip. Ang pagturo ng kaibigang elemento natin sa tingga at direksyon ng puno ay isang mensahe upang meron akong bitawan. Hindi ko rin sariling kamay ang nakita ko kung hindi sa'yo. At nagkataong ikaw mismo ang nakakita doon sa kaibigan nating elemento. Ang ibig sabihin nito, anak, panahon mo na. Ikaw ang kailangan magbalik ng gamit upang matigil ang sumpa. Bakit po ko, tay? Wala nga po akong alam sa ganito eh. Saka halos maihina nga po ko sa takot oh. Huwag kang mag-alala, anak. Walang mangyayari. Kasama mo ang lahat ng kaibigan. Hindi ka nila papabayaan. Kailangan mo itong gawing mag-isa. Hindi kita pwedeng samahan. Para ito sa nanay mo. Muling tinitigan ni Darren ang kanyang nanay Mirang. Namimilipit pa rin ito sa sakit at hirap na hirap.
Kaya naman buong tapang niyang sinunod ang utos ni Kaistong. Lumabas siya ng bahay, dala-dala ang lampara. Madilim na ng mga oras na ito. Ito na marahil ang isa sa pinaka nakakakilabot at mahabang paglalakad na naranasan niya. Tila ba, sobrang daming elemento ang nagmamatsyag sa kanya sa buong paligid. Nang makarating si Darren doon sa may puno, inilagay niya yung tingga malapit sa ugat. Tumalikod siya at naglakad papalayo. Kaso, hindi pa man siya nakakalayo. Nakarinig siya ng pagkilos na tila merong kumuha ng iniwan niya. Pagkalingon ni Darren, isang malaking kamay ang nakita niyang dumampot doon sa may tingga. Punong-puno ito ng balahibo. Sumaktong pagkahawak nung nilalang doon sa tingga, biglang naging maaliwalas yung buong paligid. Nakaramdam ng malakas na hangin si Darren patungo sa bahay nila. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo at sinundan yon. Malayo pa lang si Darren sa bahay nila, nakita niyang nakatiwangwang yung pintuan. Meron din siyang napansin na gumagalaw sa kanilang bakuran. Isang maliit na nilalang. Ito yung parehong elemento na nakita niya kanina. Muli siyang itinuro nung elemento at pumasok ito sa loob ng bahay nila. Nakaramdam ng kaba si Darren sa nakita niya. Kaagad siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay at nagtungo sa loob ng kwarto. Pero ang nasaksihan niya, naroon si Kaistong at nakaupo na sa kama si Mirang at maayos na ang kalagayan. Inaabutan ni Kaistong ng mainit na halamang inumin ang kanyang mahal na asawa. Dito na nakahinga ng maluwag si Darren. Meron din siyang nakitang itim na usok sa may likod ng nanay niya at unti-unti itong naglaho. Akala ko pa naman po, Nay, kung ano na pong nangyari sa'yo. Kumusta po kayo, Nay? Maayos na po ba yung pakiramdam nyo? Tumango si Mirang sa kanya at nginitian ang kanyang anak. Nariyan ka na pala, anak. Maraming salamat sa'yo. Salamat sa ginawa mo. Po, wala naman po akong ginawa, Tay. Sinoli ko lang naman po yung binigay niyo sa akin eh. Hindi lang simpleng pagsole ang ginawa mo, anak. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nakalaya na rin ang kaluluwa ng lolo mo. Ang tagal-tagal na panahon ko nang hinahanap ang kasagutan. Narito lang pala. Nasa akin lang pala ang sagot sa mga katanungan ko. Hindi ko po talaga maintindihan, Tay. Pinaliwanag sa akin lahat ng lolo mo. Muli ko siyang nakita. Pero iba na ang itsura niya. Malaya na siya sa nakahawak sa kanyang itim na usok. Hindi pala natin kalaban ng kapre doon sa puno. Ang sumpa ay naroon mismo sa tangkay na ginamit ko. Yung binigay ng lolo mo sa akin. Sa oras pala na gamitin ko yon, nakatali na ang aking kaluluwa doon sa may-ari ng tangkay. Isang engkanto ang may-ari nun. Ang kapalit ng paggamit sa kanyang binigay na tangkay ay isang kaluluwa. At dahil lolo mo ang kumuha ng tangkay na yon, kaya siya ang kinuha ng engkanto. Hanggat nasa akin yung bagay na kinuha ko doon sa kapre,
hindi mawawala yung bisa ng sumpa ng engkanto at patuloy niya pa rin mahahawakan ng kaluluwa ng lolo mo. Ibig sabihin anak, kapag meron kang kinuha, meron itong kapalit. At kapag hindi mo isinuko yung bagay na kinuha mo, hindi mawawala ang sumpa na nasayo. Kaya naman pala walang tigil sa pagpaparamdam sa atin yung kapre doon sa puno. Hindi lang dahil gusto niyang kunin yung gamit na kinuha ko sa kanya. Ang ibig sabihin pala, kaya niya gustong ibalik ko yon upang makawala din ang kaluluwa ng lolo mo. Upang makawala ang kaluluwa ng tatay. Lahat pala ng ginawa niya ay pagpaparamdam lang. Wala siyang planong patayin ng kanyang binibiktima. Gusto niya lang talagang maibalik sa kanya yung gamit upang maputol yung sumpa ng engkanto sa akin at para na din sa lolo mo. Kaya naman ngayon, malaya na siya. Malaya na at nakapagpahinga na ang lolo mo. Kung gano'n naman po pala, tay, sana po sinabi na lang mismo sa'yo nung kapre. Yan ang hirap sa mga elemento eh. Hindi na lang sabihin ng diretsyo. Maging yung maliit na nilalang na nakita ko, ganun din. Meron lang siyang tinuro. Ayaw naman sabihin kung ano. Hay naku anak. Ganon talaga. Ganon talaga sila makipag-usap. Hindi nila pwedeng sabihin ng diretsyo. Sa kalagayan kasi nila, sa oras kasi na sabihin sa akin nung kapre, o sabihin sa'yo nung duwende na nakita mo yung tungkol sa sumpa, maging sila ay mapapasa ilalim nung engkantong may hawak nun. Ang hirap naman, tay. Ang hirap intindihin. Ang hirap gumalaw sa mundo ng ibang nilalang. Kaunting mali, parang ang laking kapahamakan na mangyayari sa kanila. Paminsan kasi anak, hindi mo naman kasi kailangan lubosang intindihin. Paminsan ang kailangan mo lang ay magtiwala ka sa mga senyales at maging bukas ang isipan sa mga posibilidad. Mahiwaga at malakas ang mundo nila. Meron silang iba't ibang katangian at lakas. Pero sa likod nun, hindi pa rin mawawala ang mabubuting elemento na handang tumulong. At higit sa lahat, hindi mawawala ang ating Ama na palaging andyan para umalalay sa atin. Saka, nga pala anak, ang ganda-ganda naman ng bago mong kwintas. Iba na yung kulay ng tingga. Kulay ginto na. Maniwala man kayo o hindi, pagkahawak ni Darren sa kanyang dibdib, nagulat siya kasi sa hindi niya malamang dahilan, bigla siyang nagkaroon ng kwintas. Pagkatingin ni Darren doon, nasa kanya yung ibinalik niya doon sa may kapre. Pero kulay ginto na ito. Ayun mga kaninuno, maraming salamat sa pagsuporta sa kwento. Opinyon ko para sa istorya, nagmarka sa akin yung kapag meron kang kinuha, merong kapalit. Minsan kailangan mo lang ibalik para maging maayos ang lahat. Na kung titignan natin sa buhay natin mga kaninuno, paminsan kasi meron tayong bagay na hinahawakan na ayaw nating bitawan dahil baka masaktan tayo. Kaso nga lang, sa paglipas ng panahon, sa pagpapatuloy ng paghawak sa bagay na yon, mas lalo tayong nahihirapan at nasasaktan. Hindi natin pinapansin yung mga senyales na ibinibigay sa atin na minsan kailangan na nating bumitaw. Naniniwala tayo na kapag hawak pa rin natin yung bagay na yon, mas magiging maayos. Pero sa totoo lang, minsan kailangan mong bitawan para gumaan.
Minsan kailangan mong bitawan para mahawakan mo yung kamay ng handang tumulong sa'yo. Kaya hindi tayo naaalalayan minsan kasi walang mahawakan eh. Kaya naman, bigyan mo ng pagkakataon ang ating Ama o kahit sinong tao sa mundo ng pagkakataong matulungan ka. Yun lamang mga kaninuno. Naway nagustuhan ninyo ang ating istorya. Sana pakilike nung video natin at comment kayo ng hashtag ang ninuno at hashtag kaistong. Yun lamang. Maraming salamat. Bye! Abangan ang susunod nating kwento